Nangyari ang hinihiling. Sino po ba itong babaeng ito at mayroong malaking pananampalataya? Sinasabi po sa ating pagbasa na siya'y Kananea. Ibig sabihin, hindi siya membro ng mga Hudiyo. Ibang sekta siya. Hindi siya kasamahan ng kanilang simbahan. At itong mga ganitong klase mga tao, ang tingin ng mga Hudiyo ay maliliit. Sige, nakasama. Maliliit. At ang tingin pa nga ng iba sa kanila ay makasalanan. At hindi sila karapat-dapat napitan ng mga Hudiyo sapagkat pag sila'y nakisalamuha sa kanila, naisip nila na maiinganyo rin tayo at tayo magiging makasalanan. So ganoon po pala yung babaeng iyon, hindi na membro ng kanilang simbahan, tuloy pa ng mga tao may kasalanan. Pero dito, nung malaman niyang si Jesus ay dumaan sa kanila, naghamon ng hamon kay Jesus at humihingi ng tulong. At ano ang hinihingi niyang tulong? Yung anak niya, inalihan ng demon at sabi, hirap na hirap. Pero dito, hindi pinapansin ni Jesus sa ito. Pero hindi pinapansin ni Jesus sa dito, sunod ng sunod, sigaw ng sigaw, na sinasabi ng Panginoon, pagkalingin po ninyo ang aking anak. Kaya mismo yung mga alagad, ang lumapit kay Jesus at sinabi, pagtulungan na po ninyo at nakakaabala at ang ingay na ingay, hindi tayo tatanggalan. Pero may sinabi dito si Jesus na dapat nating maunawaan. At sabi ni Jesus, ito ang sabi ni Jesus, sa tupang naliligaw ng sabi ng Israel, lamang ako siguro. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin si Jesus, hindi mo na siya nagbibigay ng milagro sa ibang mga tao, sa ibang mga sekta, kundi sa bansang Israel. Bakit kaya? Ang concept ng Panginoon Diyos, pinili ang Israel, pag dito muna nila, nuhubog ang Israel para makukuha nila ang unayan ng Diyos at ng tao. Para mas makilala nila ang pangako ng Diyos at nila. At pag-form na sila, na nangyari ng muli, isinubo rin sila sa labas sapagkat hubog na sila. At sila ay magiging misyonero at makatulungan nila. Kaya dito sabi ni Jesus, hindi pa ako sinusubo para sa inyo. Pero yung babae, very persistent. Sumagot tuloy si Jesus kasi gusto kang sabihin ni Jesus, unang-una kami kasi maintindihan ng mga tao pag ako'y nagpilaro siya. At ang sabi pa ni Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis ng mga tumahan. Ibig sabihin ni Jesus, tutulog niya, pag-aaral niya, hindi ibibigay kong kanino. At ang ginamit pa nga niya yung tuta. Maliit na aso. Sabi maliit na tao. Hindi pa para sa hari, hindi sa mga. Pero ang sabi ng babae, kahit po tuta, kumakain ng momo na nahulog sa lamesa. Ano ba niya yung momo? Crabs. Bread crabs, yung mga, diba? Ano ba tawag pa sa crabs? Mga muyan. Sabi niya, kita niyo babae, kahit na muyan, pag dyan, tsaka namin, mas nagkanin sa iyo. Hindi na tinapay ang hinihingi, kahit na muyan. Napakaganda nga naman pala nitong pagkatao nitong tao nito. Kaya si Jesus nakita niya, sabi niya, nakakalaki ng pananampalataya. Una, yung babae nakita ni Jesus na isang tao mapagpakumbaba. She is a very humble person. At pag sinabi natin humble person, ang isang tao humble yung tinitingnan yung kanyang sarili. Kinikilala niya kung sino siya. Alam niya ang kanyang kaliitan. Alam niya ang mga katayin. At alam niya kung saan lamang siya. At ready siyang magbago, makinig. At sumunod. Itong babae ito, gano'n. Very humble. Imagine,
Tinanggap na siya ay parang tuta lamang sa paningin ng mga tao. Humiliating pag sinabi, tuta ka, aso ka. Itong babae, she accepted who she is in the eyes of the Israelite. Kakaiba. Kaya siguro si Jesus nakalapit ka rin sa babae. Diba, pag mga humble, mas malapit po sila. Pero, yung kapaligtaran noon, yung mayaman, ako, mukha pa lang ay naiinis na tayo. O magsalita pa lang na maiinis tayo. Diba? Ang isang tao humble, pinakabuhan pa rin ng Diyos. Sinasabi, humility is the root of all virtues. Samantalang pride is the root of all evil. Sana maging humble tayo. Pangalawa, titignan natin, isang katangian pa ng babae ito. Yung babae nagmamahal sa kanyang anak. Marahil nagmamahal sa kanyang anak. Ginawa na niya ang lahat, kahit na siya'y mapahiya. Siguro, iyak-iyak na rin siya sa kanyang ginagawa, pinagsasabihan, marahil pinudura. At yung mga tao, medyo naiinis sa kanya. Pero, sinakripisyo niya lang kahit ang kanyang kahihiyan para lang ang kanyang anak ay mabigyan ng lunas para lamang kumain. Nakakatuwa ang ganitong mga pamilya. Kasi may mga pamilya na hindi nagpapahalaga sa mga anak o sa pamilya. Kaya yung ibang mga magulang pinapabayaan ng mga anak. Kaya pamisa na way-wayward. Meron akong isa nabigyan ng recollection sa estudyante, graduating siya noon, matagal na, that was maybe 15 years ago. At nung kami nagsisharing, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ako'y natutuwa at ako'y nakakagraduate. Natutuwa siya sa iyak. Pero sinabi niya, ako po'y naiiyak kasi walang plano ang nanay ko sa akin. Siya po'y nagkasambahan habang siya nag-aaral. Kasi walang plano daw ang magulang sa kanyang pagkakas. Kakalungkot lang. Sana ito pinapahalagahan ng Diyos ng pamilya. Kaya pahalagan din natin ang pamilya. Pangatlo, katangian ng babaeng ito, yung babae is malakas ang pag-asa sa Diyos. Naniniwala siya na Diyos, si Jesus ang tutulong sa kanya. Kaya nga siya talaga, magaman siya kanangay-uman, pero naniniwala siya, ito na ang Panginoon si Jesus. At umaasa siya lamang ang makakapagligtas sa kanyang anak. Kaya siya yung umabot sa kanya. At yun ay nakita ni Jesus. Yung babae umaasa sa Diyos. At alam naman natin ang Diyos, ang isang tao mayroong pag-asa sa Diyos, hintay, tinutulungan ng Diyos. Gusto kong balikan po natin yung tanong ko kanina. Gaano kalaki ang iyong pananampalataya? Yung babae, sinabi ni Jesus, napakalaki ang iyong pananampalataya. Kung kayo kaya ay kaharap ni Jesus, sasabihin din kaya ni Jesus sa inyo, napakalaki ang inyong pananampalataya. Alam po niyo yung pagbasa, may kasunod. Sabi ni Jesus, napakalaki ang iyong pananampalataya. Mangyayari ang iniibig mo. Sa isang taong may malaking pananampalataya pala,